pinag-uusapan natin yung utang, nasa 17 plus pa yon, no? Trillion pesos yung pinag-uusapan natin ngayon. Umabot na po ito sa 18.13 trillion pesos ang utang ng ating gobyerno. Gaano ho ba ito kalaki kung ikukumpara mo, Doc, sa mga nakalipas na administrasyon? Ay, ito na ang pinakamataas, no, Jade. Kasi kung titingnan natin yung ating debt to GDP ratio, no, nasa 63%. Mataas ito at yung level mismo ay pinakamataas po ito, no, sa lahat. At itong pag-utang ng ating bansa, no, ito ay nakababahala, Jade, kasi hindi nararamdaman ng tao yung mga inutang, no? Kasi syempre kapag ka nangutang, kailangan yan ay mapunta yan in terms of government services, no? Mapupunta yan sa maayos na serbisyo, magandang infrastruktura, maayos na pamamahala, and yet hindi yan ang nakikita ng tao. Kaya malaking problema ito, no? Kasi utang tayo ng utang as if para pa rin tayong nasa pandemic. Wala na nga tayong pandemic, Jade. At kung meron mang krisis na ngayon, itong nangyayari sa gitnang silangan, ano? But I don't think na hindi kinakailangan mangutang ng ganyang kalaki to finance programs para makatulong sa pag-alleviate nitong oil price crisis na nararamdaman natin sa ngayon, ano? Pero itong pangungutang talaga nakababahala, and then we hear news, Jade, na may matindi ang graft and corruption, no? In fact, ang graft and corruption pinakamatindi sa panahon ni Marcos Jr., no, sa lahat, at nahinigitan pa niya yung kanyang tatay, no, in terms of sa graft and corruption. So kaya hindi ko masisi ang tao, Jade, na sabihin na parang itong mga inuutang natin parang baliwala lang kasi hindi nila nararamdaman, no, ang presyo ng bilihin mataas pa rin, no. Yung mga ospital, malaki pa rin ang gastos ng ating mga kababayan sa pagpapagamot, na dapat yan ay mga libre na yan. Malaki pa rin ang ginagastos nila para mabuhay, yung cost of living na tinatawag natin. Mahirap pa rin ang buhay, ika nga. And yet makikita natin yung mga politicians dyan sa Pilipinas, no, maraming mga gagarang sasakyan, pupunta sa abroad, no, mararang yung pamumuhay. And yet ang nangyayari, utang lang ng utang yung gobyerno without the public really feeling yung pinapuntahan ng inutang. Opo. So, and not only to mention, Jade, na dapat kasi pag nangutang, lumalago yung ekonomiya. Pataas ng pataas yung pangungutang natin, and yet yung growth natin, hindi natin na-achieve yung target. So kagaya nung nakaraang quarter, 3% lang inilago ng ekonomiya, isa na punta yung inutang ng bansa. Hindi ba? So kung talagang maayos ang pamamahala at yung pagmamanage ng salapi, ano, ng pera, yung inutang na yan, dapat nag-translate yan into economic growth. At yan ay hindi nakikita natin sa ngayon. So totoo lang, ang dapat na ginagawa ng gobyerno ngayon, hindi magdagdag ng utang, kundi dapat ang ginagawa ng gobyerno ay magbawas, no, ng pangungutang. Yan ang dapat na ginagawa nila sa ngayon, Jay. Oo, kumbaga, Doc, ang dating po sa inyo, hindi malinaw kung saan o kung ano yung pangunahing dahilan kung bakit tuloy-tuloy yung pangungutang natin. Lalo't simula pa lamang ng taong 2026, ganito na ang utang ng gobyerno. Well, in terms of economic outcomes, hindi malinaw kung saan napupunta. However, in terms of sa pamumuhay ng ating mga namumuno, o yung mga mararangyang pamumuhay, makikita natin ang pupunta sa graft and corruption, Jade. No? So in terms of economic outcomes, hindi malinaw. Pero in terms of graft and corruption outcomes, it's very clear kung saan napupunta yung inutang na yan. Just imagine, the country is borrowing so much, and yet the Filipino people are not feeling the effects ng inutang. Kasi halimbawa, kung nangutang ka, Jay, dapat na itapos na sa ngayon yung mga subway na yan, natapos na yung mga pinapagawang North-South Commuter Railway, dapat natapos na yung mga pag-i-improve ng mga paliparan, dapat natapos na yung mga project na yan sa mga daungan, sa mga kalsada, pabahay, etc. Utang ng utang ang gobyerno, and hindi nararamdaman ng tao. Mga kababayan, do you remember nung nangampanya si Marcos Jr., sinasabi niya na magtatayo sila ng pabahay na 1 milyong pabahay kada taon. Nasa ika-4 na taon na, no, going 5 years na si Marcos Jr., malapit nang matapos yung termino. Nasaan na yung more than 4 million na dapat na naitayo yung pabahay? Utang ang gobyerno, and yet hindi nararamdaman ng tao. Yun yung pinakahalimbawa na lang dyan, yung sa pabahay. Kung talagang seryoso ang gobyerno in terms of addressing issues, no, dapat yung inutang na yan, napunta yan into things, you know, in terms of projects na nararamdaman ng tao, and yet hindi po yan ang nangyayari, mga kababayan. Nakakalungkot po. Opo, naman po sa kanyang pag-iikot, no, ngayon, parang hindi tumutugma po ang naging priority ng Pangulo. Mas lalo pa ngang na pinutakte ng mga komento, lalo na after nung sinabi niya na magtipid ang ating gobyerno, 4 days work week, epektibo na since kahapon, as much as possible yung mga study tour, educational tour, bawasan na lang, kung magkaroon ng meeting, hanggang Zoom na lang. Pero
nabunyag yung sinasabing party-party na naman po sa Malacanang. Heto, pumunta po sa Estados Unidos ang Pangulo. Itong mga ganitong optics po, nakakasama din po ba ito sa atin pong ekonomiya? Nagkakagulo na rin doon sa Bahrain. In fact, na-recall yung isang tauhan ng embahada doon dahil nga nakipagtalo doon sa mga apektadong mga OFW. Kumbaga, ito yung sitwasyon pero parang iba yung nagiging priority ata, Doc. Alam mo, Admar, this is one of the many examples kung bakit si Marcos Jr. ay mayroong napakababang approval rating sa ating mga kababayan. No, this is one of many examples. No? Pero ito, isa sa mga pinaka-glaring actually, Admar. No? We are in the midst of the worst oil price shock, no, in recent memory. This is one of the worst, if not possibly worse. No? May mga nakita na akong ulat na talagang matindi itong oil price shock na nararamdaman sa kasalukuyan. And yet we have a president that prior to living on a jet plane, ika nga, no, and consuming a lot of aviation fuel, and yet nag-party-party pa muna. Parang ito, Admar, yung sa, alam mo yung eksena dun sa Titanic, na lumulubog na yung barko, and yet nagtumutugtog pa rin yung orchestra, as if parang walang nangyayari sa paligid nila. I mean, I don't want to accuse the president of being unhinged. However, it seems to me that he is. Because sa ganitong sitwasyon, dapat you need to show leadership. Ang nangyayari sa president natin, Admar, is that instead of being a leader and making decisions, nakikita natin ang ating presidente nag-uulat. So our president has been reduced from a decision maker to a reporter. No, unfortunately, nakikita natin, no, si President Marcos nagbablog siya, no, sasabihin niya, magtataas po ng presyo ng gasolina next week. Ito po ang nangyayari ngayon. Makikita natin that the president is has become a reporter na dapat ito ginagawa nung kanyang spokesperson o yung palace press officer. That should have been done by the palace press officer. Hindi sila nag-uulat ng Pangulo. Ang Pangulo po ay gumagawa ng desisyon. Kumbaga, napapakita ng pamumuno ng leadership. Sa nakikita natin sa ngayon, it seems to me the president cares more about partying and saying or giving platitudes sa UN. And by the way, nakikita nyo sa screen na yan, no, sa UN. I wish maipakita natin yung audience. Kasi usually dyan sa UN, dyan sa hall na yan, kung saan nagsasalita yung mga world leader, usually walang tao dyan eh. Sana may magpakita, no, na kung may mga nanonood kay Marcos Jr. dyan sa hall na yan. Kasi makikita yung mga kababayan, if he's speaking to nobody, nobody in the audience, then it's a complete waste of time and government resources going there. Na kung pwede sana yung speech na yan, gawin na lang sa Zoom. Diba sana kung walang crisis eh. We are in the middle of the worst crisis. So in terms of optics, I think it casts a really bad image of the president as being unhinged and not being on top of things and lacks decision making. Kumbaga yung leadership na kinakailangan na meron sa atin ngayon hindi natin nakikita. Doc, yung investment po ba ng mga banyaga, halimbawa sa ating bansa or kahit siguro sa buong mundo, apektado rin po ba yan? Mas ba sila? Mas nahihimo sila mag-invest sa panahon ngayon or wala talaga? Well, sa ngayon kasi globally nakikita natin na because of the crisis, itong nangyayaring gulo sa Middle East, sa ngayon nagiging parang medyo uncertain ang investments. So as a result, makikita natin dito, Admar, na magkakaroon ng pagtumal sa global investment appetite. So hindi lang ito sa Pilipinas, no? This is across the globe na kung saan kapag kami mga ganitong crisis, medyo nagiging matumal ang pag-i-invest. Which brings us to the issue na dapat yung gobyerno mag-step in to fill in kung ano man yung pangangailangan na meron ng ekonomiya sa ngayon. Pero sa nakikita natin sa kaso ng gobyerno sa Pilipinas, hindi ganon, no? So, in terms of investment, I would expect that in the next quarters, magiging matumal ito because of the current climate. Bahagi yan, Adman, tinatawag natin headwinds. Kasama ito, itong nangyayari ngayon na crisis, that's part of the headwinds that we're experiencing right now. Opo, may conflict po dyan sa gitnang silangan. Ano po yung common na epekto nito kahit napakalayo natin dito po sa Pilipinas po? At itong kalaki ng sigalot dyan, kung ikukumpara natin sa mga nakalipas na sigalot, ano po ang assessment niyo po? Yan sa Pilipinas, no, kasi unang-una marami tayong OFWs doon sa Middle East. I think we have at least 1 million
Filipinos or overseas workers na nagtatrabaho sa buong region ng Middle East, no? Pinakamarami syempre sa Saudi Arabia at sa UAE. Pero dahil inatake rin ng Iran ang mga bansang lalo na ang UAE, no? Kuwait. Yan, syempre apektado yung kabuhayan dyan ng ating mga OFWs. So that's one effect. Second, yung pagtaas ng gasolina, no? Pagtaas ng petrolyo. Kasi nagkakaroon ngayon ng shortage dahil binara ng Iran yung Strait of Hormuz. So yung mga shipments ng oil hindi makalampas, no, dun sa Strait of Hormuz. So kaya nagkakaubusan ngayon ng supply ng langis. Dito sa Pilipinas, meron naman tayong stockpile through the mga private companies, no? Wala tayong strategic oil tayo dun sa mga reserves ng mga private companies like yung mga Shell, yung mga Petron, ganyan. So so far ang stockpile natin yan is about 50 days. We have around 50 days of supply na titira, no? So beyond 50 days, mauubusan tayo kung hindi tayo makaka-source sa Middle East. Ngayon, dalawang klaseng langis ang ini-import natin eh. Yung crude oil at saka yung refined oil na, no? Ito na yung mga gasolina. So ang problema dyan, although yung pinakamalaking supplier natin ng refined fuel is South Korea, pero ang South Korea, yung crude nila nanggagaling din sa Middle East. Kaya talagang napakalaking bagay sa supply chain yung nangyayaring gera ngayon dyan sa Middle East. Kasi nga, barado yung daanan ng mga barko na magdadala ng mga crudo sa mga bansa. Tapos ngayon, so since may scarcity, syempre tataas ang presyo ng gasolina. And sa atin, sa inflation basket, no, ang gas and other fuels kasama na yung housing, water, electricity accounts for 22% of the inflation basket. So medyo malaki yung effect niyan sa inflation. Tapos may trickle down effect yan kasi syempre yung transport mo which accounts for 12.8% of the inflation basket. Syempre gumagamit rin ng langis yan or ng fuel. Okay? Tapos syempre yung mga manufacturers ganun din gumagamit din ng crudo yon. So napakalaking bagay niyan sa ating ekonomiya kasi paakyat ang inflation niyan. Pag tumaas ang gasolina, tataas ang inflation. Ngayon, dahil tayo ay net importer, okay, so ikalawang effect ng inflation, no? Dahil nga sa pagtaas ng gasolina. So first is the OFWs, third is the inflation. Ikatlo, yung ano nga ba yun? Yung teka lang, nawala sa isip ko yung dapat sabihin ko eh. Yung isa pang effect niya, okay. Kasi net importer tayo, no? So lalaking import cost natin ngayon. So manghihina lalo yung piso. Okay. So pag naghina yung piso, may trickle down effect din yan sa inflation. So konektado lahat yun eh. So malamang pataas talaga ang inflation. So currently nasa 2% tayo. So pag hindi na ayos yung yung gera sa Middle East, dalawang effect niya sa ekonomiya, yung gas prices at saka yung peso. So ngayon actually yung peso bumalik na sa 59 plus, 'di ba? To the dollar. So nandun na siya sa gilid ng 60. So pag tumaas pa yung import cost natin, manghihina lalo yung piso kasi tataas yung demand for US dollars para bumili nitong mga imported items na to. And we are 100% import dependent pagdating sa langis. Ma'am, kamusta na po sa monitoring niyo po si Maharlika Investment Fund? Actually, wala tayong balita sa Maharlika, di ba? Opo, So, yun nga po. wala akong masasabi. Hindi ko alam kung ano nangyayari doon. Yun nga po kasi nung ito ay inintroduce, kumbaga parang napakaganda ng pagkaka-introduce na magagamit natin. And for sure, sa panahon ng ganitong krisis, magagamit natin yung mga ganong klase ng Ang asset. alam ko, yung mandato ng Maharlika is for infrastructure.
'di ba? Yun yung unang mandate niya is really for infrastructure funds. Pero anong infrastructure? Recently, footbridge lang yung pinagmamalaki ni Marcos or ni BBM, di ba? So, yung huli naman, yung bridge, galing pa yun sa China. So, hindi mo malaman kung anong pinaggamitan niyang Maharlika Fund na yan kasi napaka-petty ng mga pinopromote nila eh. I mean, a footbridge is what, 90 million pesos. Okay, it's good, but, considering the amount of funds that they're supposed to spend on infrastructure, nasaan yung malalaking projects? Opo. Kasi kung marami ding projects, ma'am, like kagaya doon sa build, during build, nakita ko rin, ma'am, na kahit nung during pandemic, na alam natin, lugmok lahat ng pero nabibigyan pa rin ng pag-asa yung ating mga kababayan, karamihan sa ating mga kababayan. Kasi nakakapagtrabaho pa rin po sila, kaliwat kanan, hindi ipinatigil ang construction po noon. Na grabe nga, dapat maraming, kumbaga, adjustment. How much more siguro ngayon kung na-implement ito ng tama ang problema natin sa unemployment, siguro masusolusyonan. At least ang importante lang naman dito magkaroon po ng pagkukunan ng source din yung ating mga kababayan. Umasa sila na magkakaroon ng higit pa doon sa pinagmalaki na build, maging build better more. Tapos, meron pang sinabi, di ba, na magkaroon din ng 1 milyon kada taon ng mga pabahay. So, kumbaga, kung pakikinggan mo talaga yon, maganda siya kasi may trabaho ka na at mabiging benepisyaryo ka pa. Biruin mo, 1 milyong bahay ang itatayo. Pero itong lahat po, hindi na isa katuparan. So, yun nga, kasi puro salita eh. Kaya alam mo, ito hindi political to pero namimiss ko talaga yung previous administration kasi nakita ko talaga sa economic numbers yung improvement ng buong bansa. Kasi previously, Metro Manila centric or most of the investments nangyayari dito sa Metro Manila, sa Luzon, tapos na parang napapag-iwanan ng Visayas at Mindanao. Pero nung previous administration, nakita mo lahat ng probinsya nakinabang sa mga infrastructure projects. Kaya maraming nagkaroon ng trabaho noon. Ang nangyari, yun nga ngayon, parang tumigil lahat yung mga major infrastructure kasi walang talagang vision yung administration ngayon. So, ano bang master plan nila? Kung meron man, sinusunod ba yung master plan? Parang hindi, alam mo, kasi ang NEDA, meron naman silang Philippine Development Plan. Pero hanggang ganun na lang, hanggang plano, hanggang salita. Kasi wala ka nakikitang vision talaga eh. Opo, at marami din. Bakit naman ganyan ang presidente natin habang nandudusa dito ang kanyang mga kababayan? Yan lang naman, saka yung Congress natin, tingnan mo yung House of Reps, narinig nyo ba na tinatalakay itong mga, the DTI should be ready for this. The Economics Committee should summon the heads of these agencies to tell us how are they preparing our country for this, the consequences of this war. Yeah. Wala nang task force eh. Wala. Yun yung una nating signo sa gobyerno. Pag seryoso sila, may task force na, may reporting na 24/7, nag-uulat na sila dahil krisis ito. Natandaan mo yung COVID. Kahit na sabihin mo nag-umpisa tayo ng magulo, merong effort to report to the public. Ito yung nangyayari, ito yung expectation nyo. At saka, wala. ginawa naman ni President Digong yung advice ni Dr. Saldana, Saldana, na the best way is to close the borders. Yeah. So that was the Hard decisions were made. hard decision pero decisive siya doon. At saka sa panahon ngayon, especially may social media na nakikita ng tao, karapatan natin bilang mga mayang Pilipino na nalaman kung ano yung katotohanan para makapaghanda tayo. Kung meron tayong gobyerno na hindi tayo tinuturuan paghanda, saan tayo pupulutin? Lalo yung mahihirap. Kawawa, ang dami natin, 50% of our population ay mahirap. And Alam mo, hungry. ang natutuwa ako ang mga local government. Mas sanda pa ang Quezon City, ang Manila, yung mga highly urbanized city kaysa sa national. Yung go bags. Oo, may handa na sila. Quezon City ako eh. Tapos meron silang update. Ito ang presyo ngayon. At dito mga mura, itong areas ng gasoline station. So, kailangan Kumusta po dyan sa House of Representatives? Kumusta po dyan? Magkano na po ba ang Richard Mille ngayon na relo? Oo, di ba? Yung ganun siguro ang mga tinatanong When dyan. you're confronted with the realities on the ground, sa totoo lang, matatanong mo sa iyong kongresista, kayo ba ay may concern sa amin? Di ba? Kami po nananawagan sa inyo dyan sa Kongreso, sa ating mga legislator. Sana ko baguhin nyo yung priority nyo. Hindi natin sinasabi na huwag nyo ituloy yung impeachment or anuman, pero nahaharap po tayo sa totoong krisis ng bayan. Ang priority nila, Kati, ang impeachment eh. So, next topic natin, Prof. Malo. Impeachment na naman. 2.0. Talaga naman hindi pa nadadala itong mga ito. Pero, tingnan natin, palagay mo, Prof. Malo, ang recent na update sa atin is
Binoto ng Committee on Justice na sufficient na in form and substance ang impeachment complaints against Vice President Sara Duterte at ang mga grounds nila, allegations ay na naman, confidential funds na naman, betrayal of public trust, culpable violation of the pero ito mga general Yeah. na ano eh. So, pero anong sa tingin mo, Prof. Malu? Do you think the majority led by Sandro Marcos can get 1/3 of the votes? Well, nakita natin may signaling na nangyari sa committee level nung nagkaroon ng 54-1 na botohan. Isa lamang ang hindi nag-agree dun sa determination of form and substance. Yung form, Isuntay. madali lang yun. Oo. Yung substance, ang hindi ko lang gusto, nung kinumpare mo dun sa deliberation sa impeachment kay President Marcos, abay sa substance, naglalabas sila ng mga information na hindi naman yun ang basehan to determine substance. Di ba? Ang titingnan mo sa substance kasi yung evidence. Pero ang presentation ng evidence doon mismo sa hearing, Nandun na di ba? sa Senate Court. Pero nakita mo, ilinabas ni Congressman Ridon yung salin na hindi naman niya sinabi na yung 2008 ay Vice President pa lang doon si BP Sara. Kinumpare niya to explain unexplained Mayor. wealth. Yeah. Yung 2008 hanggang Vice Presidente siya. Ay, Parang siyang senador. Parang siya yung nag-uusga. Di ba? Yeah. Total of 16 years. Kahit sinong Pilipino sa total of 16 years, umaangat ka sa buhay mo. Oo, at Pero saka sa kanya abogado unexplained At saka wealth. abogado yung husband. Oo. May law practice, may tax receipt. Nag-ITR sila every year as conjugal yung mga assets nila. At saka normal po, kahit sa gawin nyo, kahit sa sino accountant dyan, it's normal na nag-appreciate ang ating pera na 10% a year. I did that. Yung compound Yeah, interest, yeah. pero sa kanya 1,008%. Kaya sabi ko, ano bang math meron itong si Congressman Rito? Hindi ko maintindihan. niya in-identify eh. Oo. Kung paano, saan galing and everything. Diba? At saka yung value of money. No. Kaya, Diba? Congressman Terry Don, Sa totoo my lang, former student, estudyante mo yan. Meron akong text dito na receive na ikaw din daw, ipakita mo ang salin mo simula nung bago ka lang naging kabataan party list rep hanggang ngayon kung magkano daw ang taas ng salin mo. On the side lang yan ha, para lang alam nyo na naging estudyante ko yan. Kaya magaling yan eh. Diba? Buti talaga nga naman ha. Pero ang math mo, magaling sir, yan eh. Oo, ang math kailangan mo medyo ayos-ayos. galingan niya dyan ha, para hindi siya mapahiya. Ayusin nila yung mathematics. Oh, Yung ang numero. pangalawa niyan, si Congresswoman Laila De Lima. hindi ko Naglabas naman tungkol sa COA. No? Bakit? COA commissioner ba yan? Ayun nga. Hindi mo pa naman, you will not go into the merits of the evidence. It's just looking at the substance. So yung kay BBM, walang substance, sabi nila, dismissed agad. Oo. Itong kay Sara, may substance, kaya butuhan natin. Oo. Magre-react ako dyan. Diba? Magre-react ako